Medyo mahirap din talaga ang kalagayan natin dito sa Pilipinas pagdating sa mga pakikibaka, no? Rally, pakikipaglaban sa korupsyon. Kasi nga, ang Pilipinas, tayo mga Pilipino, hati at masyadong nilamon tayo ng politika, pamumulitika. Kaya ang kagaya ho ito, yung mga kabataan party list, akbayan, sumisigaw din sila eh. Ang Mm. sigaw nila, labanan ang korupsyon. Ang problema, paano ka sasama dun? Tayong Yun, mga no? supporters ni former President Duterte, ang Mm. katabi mo, pareho tayo. Gusto Mm. natin labanan ang korupsyon. Pero Mm. Duterte diehard supporters tayo. Ang Oo. katabi mo, yung sinamahan mo, biglang sisigaw. O, Oo. panagutin ang mga Duterte. E di mag-rumble na lang tayo. Yung buong mundo na yata ngayon, yung lumalaban tungkol po sa korupsyon. Hindi lang ho tayo ang may problema, kundi kasama dyan sa Indonesia, Nepal, Bangladesh, South Korea, at mismo ngayon, meron na naman bago, France. Grabe no. Yung Mm. bansang France ay nagrarally na rin po sila. Ang pinaglalaban po din nila ay paglaban sa korupsyon sa mga namumuno sa kanilang bansa. Ngayon po, sa atin po, pag tiningnan po natin, pareho naman po tayo ng ipinaglalaban. Pareho rin naman tayo, korupsyon ang pinag-uusapan at mga politikong nangurakot sa kaba ng bayan. Ngayon, ang tanong dito, kailan ba mag-ingay ang taong bayan at kikilos at isigaw ang karapatan nating mga Pilipino? Kasi itong mga mamayan sa ibang bansa, mulat na mulat sila sa korupsyon sa kanilang bansa. Subalit tayo ay kakalungkot, may alam na po natin na mayroon talagang korupsyon at alam na po natin na ginahasa ang kaban ng bayan sa administrasyong ito. Ang mga pasimono, yung mga buhaya dyan sa Kongreso. Ano kaya ang hakbang ng taong bayan dito? Kasi nga, nakakalungkot ho. Yung, ito nga, nakakaingit yung sa Nepal, mga kapartner. Nakita ko po yung sa Nepal, grabe millennial, mga ano yun. Gen Ang Z. tawag yan, yung, Gen yun, Z. Mm. Gen Z, oh. Yun nga General yung tawag sa Zombie. kanila. Oh, grabe. Ang tatapang. At Ang tapang, tatapang oo. mga partner. Ang tindi, Mm. oh. Sa mga sigaw nila, tayong mga kabataan. Tayo ang pag-asa. Kung hindi tayo sisigaw, sino pa? Kung Correct. hindi tayo makikipaglaban, sino pa? Kung Mm. hindi natin imulat ang ating mga mata, sino pa ang lalaban sa mga kurakot sa ating gobyerno? Ang tindi ng mga talumpati nila, yung tipong gigil na gigil ka ba dahil kinurakot ng mga opisyal ng gobyerno ang pira ho ninyo. Pero sa Pilipinas, meron naman ding nagrarally. Walang kwenta nga lang nagrarally, mga kapartner, dahil alam po natin, ito mga bayan. Yung mga ipinaglalaban nila, malayo sa katotohanan na magkaroon ng kaliwanagan at kapayapaan at masupil ang mga kurakot sa gobyerno. Mga bayad hindi ako kumbinsido. Yung mga makabayan, akbayan, anak tuta, anak kambing, anak kabayo. Yan mga ganyan na markado na ang mga yan. Hilaw ang kanilang ipinaglalaban. Ang gusto kong makita dito, yung legit na mga Pilipino na walang non-political partisan. Yan ho yung gusto nating makita sa kalsada. Correct. Tayo naman po kasi ngayon dito sa ating bansa, alam na natin may korupsyon. Pero ho, nakakalungkot yung mga kabataan dito sa Pilipinas, sa awa ng Panginoon, busy pa rin sa ka-TikTok. Yun. Partner PL, ikaw ang masasabi mo dyan? Kung gagawin talaga ng mga Pilipino, partner, yung nangyari sa Indonesia, sa Nepal, at sa ngayon nagsisimula ng France, mga partner, dahil siguro tutol na rin sila, malamang, sa nangyayaring korupsyon sa bansa nila. Kaya-kayang gawin ng Pilipinas yan, mga partner. Matatapang ang Pilipino. Higit sa lahat, mga partner, mga may lahing talaga, may lahing pagkabayani ba? No, itong ating mga ang Pilipino. Yan, at higit sa lahat, mapagmahal sa bansa. Ayaw na niloloko. Lalong-lalo na nalalaman ng ating mga kababayan na ginagahasa na ang kaban ng bayan. Kayang-kayang gawin ng Pilipino yan, mga partner. Kaso lang, sa ngayon, may nakikita tayo mga kilos protesta ngayon.
posibleng kayo wala kayong nakikita. Ako marami ko na akong nakikita mga rally na. Mayroong nagrally sa ganito, mayroong nagrally sa ganyan. Maraming salamat po kay Glenda Agbayani. Ito ang problema sa atin ngayon. May mga lumabas na ang kadalasang sigaw nila yung tungkol nga dito sa korupsyon. Pero partner, may bit-bit na politika. Yung iba, nagsasabi, mga dilawan sila. Pag sinabi mong dilawan, bit-bit mong politiko, Aquino. Yung iba naman, mga kakamping. Sinaamin nila kakamping sila, nagrarally sila. Ang bit-bit doon, sila Leni Robredo. Meron din naman, mga kaibigan natin mga DDS. Nagsasabi, DDS talaga. Ang bit-bit yan, Duterte. Baka pwedeng tanggalin muna natin lahat yan. Ako, DDS naman ako eh. Wala tayong question dyan. Kami, dito sa Birada, DDS kami. Kahit ilibing kami sa lupa, DDS kami. Pero hanggat maaari, kung lalabas rin lang tayo sa kalsada para isigaw natin na makiisa si Bongbong Marcos na ipatigil ang korupsyon sa ating bansa, lilinawin ko inihiling natin kay Bongbong Marcos na makiisa siya at ikulong niya na itong mga napatunayan at pinangalanan na sangkot sa korupsyon. Huwag niya sa matakot kasi baka mamaya ang galit ng tao hindi doon sa mga korap, kundi baka humantong pa sa kanya. Partner, yun lang ang panawagan natin, Hindi yung pagpapalaya sa kanya, mga partner. Itigil muna natin yung politika. Wala muna natin politikang bibitbitin. Tumbukin muna natin yung korupsyon. Ito muna ang isisigaw natin kasi mahahati-hati pa rin tayo eh. Kami dilawan kami kakamping, kami DDS. Mahahati tayo Ang mangyayari niyan, magrarambo lang tayo sa kalsada. Tanggalin mo natin yan. Wala munang politika, wala munang bahay politika. Korupsyon muna ang sugpuin natin. Pagkatapos niyan, sige magbanatan ulit tayo. Importante, matapos lang natin itong malalang korupsyon sa ating bansa. Yun lang, partner. Ang problema diyan ka-partner PL, kasi itong mga sinasabi mo na gusto natin dapat magkaisa muna tayo, tigil muna yung politika. Ang issue ngayon, korupsyon. At ang sinisigaw ng taong bayan tungkol dito sa flood control. Pero, ang mga sinisigaw nito mga hunghang, Duterte. Duterte ang panagutin. Kaya medyo nakakainis lang dahil... Yan nga ang ibig ko sabihin. Hanggat meron tayong sinisisi, o meron tayong bit-bit na mga politika, pamumulitika yan. Hindi korupsyon ang gustong sugpuin natin dito. Tumbukin muna natin ang korupsyon. Wala munang yung issue yung issue. Oo, doon muna tayo sa issue. Hindi naman yan ang issue ngayon eh. Hindi Sara Duterte 125, etong bilyon-bilyon na problema sa flood control. Yan ang problema ngayon eh. Diyan muna tayo ngayon. Correct. Ano lang. Oo. Ay, yan nga partner Ako nung mapanood ko itong lately lang sa Nepal, na marami akong napulot dito na aral or nasagot yung mga katanungan ko kasi maraming tanong, bakit ayaw lumabas sa mga Pilipino? Ano ba talagang dahilan? Dito sa Nepal na napanood natin, tinitingnan ko ng maigi, hindi naman sila ganong karami na mga lumabas sa kalsada. Kung titingnan mo marami mga kalsada na hindi marami talaga... Sila, Marami sila. Marami sila, pero kung i-compare nung nangyari doon sa EDSA, mas marami talaga yung sa EDSA. Ngayon, ganito lang. Dahil nga po, mayroon po kasing isang pinaglalaban. Ito pong mga Gen Z, Ang mga Gen Z ay mayroon po silang ipinaglaban. Ito po ang nag-udyok sa kanila kung bakit talagang lumabas po sila ng kusa. Kahit walang ano man dyan, basta lumabas sila. Ang nag-udyok pala sa kanila mga kapartner kasi nga itong social media, pinatigil po ang mga TikTok, Facebook. So marami ang mga apps, marami ang mga social media, mga tawag nito, apps na hindi na po pinayagan nito pong Nepal. Kaya dyan po nag-alboroto, sumunod na rin dyan yung mga naungkat pa, yung mga korupsyon. Mga kapartner ngayon,
Dito naman sa atin, mayroon din naman tayong Gen Z. Kung sa kanila dyan, Gen Z, mga kabataan yan, sa atin din mayroon din tayong Generation Z. Ano rin yung mga kapartner? Yung isang Z, Zumba. O, di ba? Maraming mga nagsusumba sa atin. Ayaw pa sumama ng mga yan. Gusto muna, Zumba lang muna, di ba? Yung isa pa mga kapartner, Generation Zombie. Yung mga bangag, ayaw din sumama niyan eh. Pero mo kasi ganitong takot nila mga kapartner eh. Pag naupo si BP Sara, syempre alam na, may tutuloy ang Operation Tokhang. Takot dyan ang mga zombie. So yung Gen Z sa atin, ayaw talaga rin sumama. While sa kabilang banda dito sa Nepal, yung Gen Z nagkaisa. Sino yun? Yung kabataan. Ang problema dito ng Gen Z natin dito, andoon kung hindi nire-recruit sa bundok, nandoon sa mga eskwelahan na bayad ng gobyerno, pagkatapos kinakalaban ang nasa gobyerno. Dahil nasa likod nila yung mga MPA terorista, mga kapartner. Ngayon, ano ang aral natin dito? Kung talagang mayroon tayong direksyong pinaglalaban na isyo na pagkakaisahan, kahit gaano pa pala kalaki, kayang-kaya, kahit kahit ordinaryo lang pala tayo nalalabas sa EDSA o sa kalsada. Yun yung mga kapartner. Kung mayroon kang maliwanag na issue, at this time, itong issue nga tungkol sa flood control or flood corruption, mga kapartner. Flood corruption po ito, hindi na ito basta kung ano pa. Dahil laganap lahat eh. Biruin mo, ngayon, ang sangkot dito, hindi na lang po iisang nasasangkot dito, pati na yung mga pinuno mismo, ang liderato ng house, mga kapartner. Partner Bisdak, mayroon ka pa idadagdag? Medyo mahirap din talaga ang kalagayan natin dito sa Pilipinas pagdating sa mga pakikibaka, no? Rally, pakikipaglaban, sa korupsyon. Kasi nga, ang Pilipinas, tayo mga Pilipino, hati at masyadong nilamon tayo ng politika, pamumulitika. Kaya ang kagaya ho ito, yung mga kabataan party list, akbayan, sumisigaw din sila eh. Ang sigaw nila, labanan ang korupsyon. Ang problema, paano ka sasama dun? Tayong mga supporters ni former President Duterte, ang katabi mo, pareho tayo. Gusto natin labanan ang korupsyon. Pero Duterte diehard supporters tayo. Ang katabi mo, yung sinamahan mo, biglang sisigaw. Panagutin ang mga Duterte. Hindi mag-rumble na lang tayo. Kaya ang hirap eh. Kasi itong mga makabayan, yan mga komunista, aktivista, hindi mo talaga yan mapipigilan. Meron talagang hidden agenda yan. May mga watawat pa, dinadalang bandila. Hindi mo maintindihan anong mga bandila yung mga dinadala nila. Pilipinas lang naman, isa lang naman bandila natin eh. Dapat. Watawat ng Pilipinas. Kaya magkagulo talaga. Kaya tayong mga Duterte diehard supporters, medyo mapaisip ka rin eh. Oo, gusto natin yung kanilang mga ginagawa. Ang problema, magkaiba ho tayo ng direksyon eh. Sa kanila, papanagutin na si Inday Sara. Hindi man nila kayang sumigaw na panagutin si Martin Romualdez, Saldico. Wala silang ganun eh. Ang ano lang nila, mag-rally lang ng mag-rally dyan. DPWH, kayo nasa Senado. Hindi mo maintindihan ang kanilang ginagawa. Yun yung legit na mga bayaran. Hindi organic. Yung kanilang ipinaglalaban, bawat laban nila, may patak yung metro nila. May busal yan eh. Unlike sa atin kasi mga Duterte diehard supporters, pag tiningnan mo, tayo kasi yung tunay na oposisyon. Tayo na ngayon yung oposisyon. Tayo na yung nag-upos ng upos under Marcos administration. Pag tiningnan natin, dapat ang mga Pilipino, sumama kayo sa mga supporters ni former President Duterte dahil ito ang tunay na ipinaglalaban ho natin dito. Mapanagot ang dapat mapanagot. Walang pinipili. Ang itong mga nasa kalsada ngayon, wala eh. May pinipili ho sila. Gusto nila Duterte lang ang managot. Alam natin, markado silang galit sa mga Duterte. Baka po pwede siguro. Sabi mo, partner, Kapil, baka pwede, alisin muna natin yung political color. Sa atin siguro yan, mga Duterte, pwede yan. Alisin natin yung political color. Hindi na natin sasabihin, dideis tayo, or ano tayo, Inday Sara supporters. Basta tayo ay Pilipino, iisa yung ipinaglalaban natin. Pwede sa atin yan. Pero yung tanong, yung mga kakaliwang grupo, yung mga aktivistang komunista, hindi nila yan kaya. Dahil sila ay ipinanganak, dahil sila ay nag-umpisa dyan, sa kalsada, panggugulo, meron na talaga silang political color. Meron na sila talagang kulay yung kanilang pakikipaglaban. Kaya mahirap talaga yan.
Ang tanging pag-asa lamang natin dito, itong mga Pilipino na walang sinalihang politiko, yung mga neutral. Yun ang magiging kakampi natin at kasama natin na sumisigaw dyan sa kalsada na mapanagot ang mga kawatan sa gobyerno, mapanagot si Bongbong Marcos, mapanagot si Romualdez, mapanagot si Saldico, mga kongresista. Kasi tayo lang ang kayang magbanggit ng pangalan ni Bongbong Marcos, magbanggit ng pangalan ni Martin Romualdez, magbanggit ng pangalan ni Saldico. Pero sila, hindi nila yan kaya banggitin. Yung mga pangalan na yan. Kasi alam natin yung mga bugok na yan ay mga bayadin. Subukan mo sila dyan, kasi gawin mo sa kalsada, walang bandila. Hindi nila yan kaya. Dahil yan ang instruction sa kanila. Ito yung marka natin. Mga aktivista tayo, mga komunista tayo, akbayan, anak tuta, anak kabayo, anak kambing. Yan yung gusto nilang ma-recognize yung kanilang political color. Tayo, hindi natin kailangan ma-recognize. Basta lumaban tayo sa mga kurakot sa gobyerno. Kaya rin nating sumigaw, kagaya yung mga sinisigaw ngayon sa Nepal. May busis tayo, lalo na tayo, mga political vlogger. Alam po natin ang issue sa bayan. Kung tutuusin, tayo po yung tatayo doon eh. Ang problema nga, paano tayo magkaisa at paano po ito magmaterialize na kailangan mapanagot yung mga kurakot sa gobyerno. Eh kung pagdating doon, yung mga kasama natin may dalang watawat, Duterte panagutin, buang na talaga, partner.